Magandang gabi sa inyong lahat na tagapakinig. Nagbabalik ang Ben Horror TV para maghandog sa inyo ng mga kwentong katatakutan. Isang kwentong nakakakilabot ang ibinahagi sa atin ng isa nating kaibigan na may pinamagatang ang pamilyang isinumpa. Magandang gabi po sa inyo, Mang Ben, at sa mga tagapakinig. Tawagin niyo na lang po akong Ador, Mang Ben. Ibabahagi ko sa inyo ang aking nakakakilabot na karanasan sa probinsya namin. Sa probinsya po ako lumaki at nagkaisip, Mang Ben. Hinding-hindi ko po makakalimutan ang masamang pangyayari na yun. May isang mayamang pamilya doon na nagmamay-ari ng isang malawak na asyenda. Sa asyendang yun, umaasa ang aming maliit na nayon. Ulila na po ako, Mang Ben, sa aking ama't ina. Tanging ang lolo at lola ko ang nagpalaki sa akin. Sanggol pa lang ako noon nang nasawi ang mga magulang ko nang dahil sa kalupitan ni Don Pajardo at ng asawa nito na si Doña Marga. May dalawang anak ang mag-asawa na nagngangalang Marco at Roman. Isang umaga noon, Mang Ben, dumating si Don Pajardo sa tubuhan at kasama nito ang dalawa niyang anak. Kasalukuyan nag-aani ng tubo ang mga tauhan sa asyenda, kabilang na rin ang aking lolo. 10 taon na ako noon, Mang Ben, kaya kahit papano natutulungan ko na si lolo. Sobrang init ng panahon noon, kaya mabilis mapagod ang mga tauhan, lalo na yung may mga edad na. Maya-maya pa, isang tauhan ng panandalian nagpahinga at agad itong napansin ni Don Pajardo. Sinigawan niya ito at nagbitiw ng masasamang salita. Bumalik naman sa trabaho ang tauhan, ngunit mabagal ang kilos nito dahil sa may edad na ito. Nilapitan ito ni Don Pajardo at sinipa sa likod. Agad na natumba ang matanda. Tinawag ni Don Pajardo ang kanyang panganay na anak na si Marco at inutusan itong hagupitin ng latigo ang matandang tauhan. Agad naman itong sinunod ni Marco. Hinagupit niya ng latigo ang matandang tauhan. Namilipit sa sakit ang matanda. At sa di kalayuan, natanaw ni Lolo ang nangyayari. Agad tumakbo palapit si Lolo at inagaw sa kamay ni Marco ang latigo at inihagi sa tubuhan. Nanginig sa galit si Don Pajardo at takma niyang bubunutin ang armas na dibala, ngunit pinigilan ito ng kanyang mga alalay. Halos lumuwa ang mga mata nito sa galit at nagsalita ito na babalik siya bukas para sa isang pagpupulong. Kinabukasan, bumalik ang mag-aama sa asyenda. Pinatawag niya lahat ng mga tauhan para sa isang pagpupulong. Nagsalita ito na tatanggalin na niya ang matatandang tauhan. Marami ang nagprotesta. Isa na doon ang lolo ko. Pero sa kabilang banda, napansin ko nakatingin sa akin ang bunsong anak ni Don Pajardo na si Roman. Kaya naman, kinawayan ko siya at nagulat ako na bigla itong ngumiti sa akin. Maya-maya pa ay lumapit ito sa akin. Tinanong ang pangalan ko. Nagpakilala ako at nagpakilala din siya sa akin. Inabot niya sa akin ang isang laruan na kotsi-kotsihan at inabot ko naman sa kanya ang kwintas ko na may silbatong gawa sa kawayan. At habang abala ang kanyang ama sa pagpupulong, niyaya ko siyang maglaro sa tubuhan. Habang naglalaro kami ni Roman, narinig ko ang mga sigawan sa pagpupulong na nagaganap. At ilang saglit pa, humalingaw-ngaw ang isang putok ng armas na dibala. Mabilis akong tumakbo sa gitna ng pagpupulong at tumambad sa akin ang katawan ng lolo ko na wala ng buhay. Tumatagas ang pulang likido sa kanyang dibdib. Kalong siya ng aking lola na umiiyak.
Parang gumuho ang mundo ko ng mga oras na yun. At hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Napansin kong huminto sa pag-iyak si Lola, Mang Ben. Tumingala ito sa langit at ipinikit ang kanyang mga mata. Biglang kumapal ang ulap sa kalangitan. Nagulat ang mga tao sa nangyayari at sinambit ni Lola ang isang sumpa sa pamilya ni Don Pajardo. Sa kabilugan ng buwan, mauuhaw kayo sa pulang likido at magugutom sa sariwang laman. At kayo ay gagala sa kadiliman na animoy mababangis na hayop. At nang nabitawan na ni Lola ang mga kataga ng sumpa, agad din siyang binawian ng buhay bilang kabayaran. Para akong pinagsakluban ng langit at lupa noon, Mang Ben. Dahil nag-iisa na ako sa buhay. Nawala na silang lahat sa akin. Mabuti na lang, may nagmagandang loob sa akin, si Mang Tonyo. Siya ang parang pinuno ng aming nayon, kapalit ng lolo ko. Makalipas ang 2 linggo, Mang Ben. Habang nakahiga ako sa loob ng bahay, may narinig akong tunog ng silbato. At pamilyar sa akin ang tunog na yun. Agad akong tumayo at lumabas ng bahay. Nagulat ako nang nakita ko si Roman na nakatayo sa harap ng bahay. Hindi ako nagsalita at tinitigan ko siya ng masama. Pero walang alinlangan siyang lumapit sa akin at humingi ng kapatawaran. Gustuhin ko mamagalit sa kanya, Mang Ben. Pero hindi ko magawa dahil alam kong may mabuti siyang kalooban. Niyaya niya ako maglaro sa tubuhan. Tumanggi ako, pero hindi siya nagpatinag. Kinulit niya ako ng kinulit, hanggang sa napilitan na ako makipaglaro sa kanya. Magmula noon, araw-araw na siyang pumupunta sa bahay para makapaglaro. Minsan ay itanong ko sa kanya, Mang Ben, buti pinapayagan kang lumabas ng mansyon niyo. Sabi niya, hindi daw siya pinapayagan. Tumatakas na lang siya. Ilang linggo pa ang lumipas. Tahimik na gabi noon, Mang Ben. Lumabas ako ng bahay para magpahangin. Napansin kong maliwanag ang kapaligiran dahil sa sikat ng bilog na buwan. At biglang sumagi sa isipan ko ang binitawan sumpa ni Lola sa pamilya ni Don Pajardo. Natakot ako at nagmadaling pumasok sa bahay. Binuksan ko ng bahagya ang bintana. Maya-maya pa ay nakarinig ako ng malalakas na sunod-sunod na alulong na nanggagaling sa direksyon kung saan nakatayo ang mansyon nila Roman. At nang gabi ding yun, nasaksihan ng 2 kong mata sa nakasiwang na bintana ang pananalasa ng 3 malalaking itim na aso sa aming maliit na nayon. Hindi na ako noon nakatulog, Mang Ben. Sa sobrang takot, hanggang sa mag-umaga na. Lumabas ako ng bahay dahil may naririnig akong mga nagkakagulo. At laking gulat ko sa nakita ko, halos lahat ng alagang hayop sa nayon ay walang awang pinatay ng mga halimaw. At sa di kalayuan, may natagpo ang 2 patay na tao. Laslas ang mga tiyan nito at maraming kagat at mahahabang kalmot sa katawan. Maraming beses pa naulit ang pangyayaring yon, Mang Ben. At kahit sa karatig na nayon, naranasan din nila ang pag-atake ng 3 malalaking itim na aso. Isang araw, Mang Ben, nagpunta sa bahay si Roman para sabihin sa akin ang nangyayari sa pamilya niya. At agad din siyang umalis ng mga oras ding yun. Nakita kong naghahanda ang mga kalalakihan sa nayon sa pangunguna ni Mang Tonyo para labanan ng salot na umaatake sa aming nayon. Gumawa sila ng mga sibat at sulo at bago magtakip silim,
nagtutulak sila patungong mansyon. Agad ako nagmadali papuntang mansyon. Tumakbo ako na mabilis. Inisip ko na sana abutan ko sa daan si Roman para mailigtas ko siya. At nangyari nga ang inaasahan ko. Inabutan ko si Roman. Agad ko siyang hinila sa braso papuntang bundok. At sinabi ko sa kanya ang paglusob nila Mang Tonyo sa mansyon. Pumalag siya sa pagkakahawa ko sa kanya. Gusto niyang pigilan sila Mang Tonyo. Pero sabi ko sa kanya, wala kang kakayahan. Baka mapahama ka lang sa gagawin mo. Wala nagawa si Roman, kundi umiyak na lang. Ilang sandali pa, natanaw na namin na malapit na sila Mang Tonyo sa mansyon. At nasaksihan ni Roman ang pagsunog sa mansyon at sa pamilya niya. Napatitig din ako sa nasusunog na mansyon, Mang Ben. At hindi ko na malayan na wala na pala sa tabi ko si Roman. At ang nakita ko na lang ay ang ibinigay ko sa kanyang kwintas na may silbatong gawa sa kawayan. Simula noon, hindi na kami muli pa nagkita. Pero palagi kong inihihipan ang silbato na gawa sa kawayan. Nagbabaka sakali na baka marinig niya ako. Lumipas nga ang mga taon, Mang Ben. Sa tuwing kabilugan ng buwan, naririnig ko ang sunod-sunod na alulong sa tuktok ng bundok. At sabay ko naman ay ihipan ng silbatong kawayan. Hanggang dito na lang po, Mang Ben. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa iyo, Ador, sa ibinahagi mong magandang istorya. At sa inyo din na taga-subaybay sa Ben Horror TV, maraming salamat din sa inyong lahat. Please like, share, and subscribe. Hanggang sa muli.